Naghanap kami ng pwedeng makakainan pero walang nagustuhan si Miguel sa mga kainan na nakikita namin sa daanan. O baka sinadya niya talaga na walang magustuhan dahil meron siyang ibang plano. Hanggang sa sinabi niya na mag-check-in na kami sa isang hotel dahil gabi na. Wala na raw kami masasakyan pa uwi. Hindi ako inosente sa mga ganong bagay at alam ko ang mangyayari kapag sumama ako kay Miguel sa hotel. Dahil sa gusto ko si Miguel kahit meron na siyang asawa, ay sumama ako sa kanya sa isang motel. Nag-order na lamang siya ng pagkain na available sa hotel na aming pinuntahan. After na kumain ay nahiga na kami at naging malikot ang kamay ni Miguel. Noon na ay umaayaw pa ako at pinapaalala ko na meron siyang asawa pero desidiyo talaga si Miguel. May mangyari sa amin dalawa. Sa huli ay bumigay na ako papadudot. Nangyari na ang hindi dapat na mangyari. Miguel, mali na may nangyari sa atin. May asawa ka. Nakakakonsensya na naging marupok ako. Malungkot kong sabi kay Miguel matapos ng aming paglilihim. Ko ay mahal na kita, Yumi. At ang gusto ko ay magkaroon tayo ng relasyon kung papayag ka. Kuha ko ng isang apartment para doon ka tumira. Doon na lang kita pupuntahan. Seryosong sabi ni Miguel sa akin. Nagdalawang isip ako sa offer na yun ni Miguel. Nagulat din ako na may gusto rin para siya sa akin. Sinabi ko kay Miguel na bigyan niya ako ng isang linggo na mag-isip. Huwag muna siya magpapakita sa akin at huwag muna kami magte-text. Ang totoo ay gusto ko lang malaman kung mami-miss ko ba si Miguel o hindi. Kasi hindi ko naman siya mahal. Ina yata ang pinakamabagal na isang linggo sa buong buhay ko, kakadudo. Miss na miss ko na si Miguel, kaya naman nang magkita ulit kami sa video iba. Ay sinabi ko lang kay Miguel na pumapayag na ako makipagrelasyon sa kanya. Sobrang saya niya, kahit maraming tao sa paligid, ay hinalikan niya ako. Alam kong mali ang pumatol ako sa isang lalaki na meron ng asawa, pero ng time na yon kasi, ay hindi pa ako nag-iisip ng maayos. Ang gusto ko lang ay maging boyfriend si Miguel at may paramdam namin sa isa't isa ang aming pagmamahal. Tinupad naman ni Miguel ang ipinangako niya sa akin. Itinira niya ako sa isang one-bedroom apartment. Hindi ko na kailangan ng magtiis na tumira sa videoke bar. Tininahan niya rin ako ng mga kailangan kong kagamitan ng paunti-unti. Pero hindi pa namumunto sa pagtatrabaho sa videoke bar. Nagkaroon kami ni Miguel ng usapan na hindi na ako pwedeng tumibol sa kahit na sino. Noong una ay masayang-masaya ako kasi naging kami na ni Miguel. Hindi ko pa masyadong mag-isip na meron siyang asawa.